Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays. Harry Roque, hindi na ako nakapagtimpi, hindi na ako nakapagpigil. Binulatlat. Binulatlat talaga. Binulgar na ho, mga kababayan, ang kanyang nalalaman sa panahon ho ng Duterte administration. Naku po, naloko na. Pakinggan nyo ho itong in-expose ho ni Harry Roque na kung saan, mga kababayan, mga ka-analyze, grabe inamin niya ho na yung mga nakukuha ho ni Harry Roque noong siya ho ay congressman dyan ho sa House of Representatives, may mga nakukuha silang pera na wala na raw liquidation. Kumbaga, ibigay-bigay na lang, pirma-pirma na lang. Kapag ganito pala ang Duterte administration. Tapos tinitiran nyo ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Keso ganito, keso ganyan, keso ganito. Panahon pala ng administrasyon Duterte, grabe pala dyan sa House of Representatives. Ayon dito ho kay hayop tuloy. Dito kay Mr. Harry Roque. Ulihin natin mga kababayan. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Na minsan yung... Ulitin natin. Kay Congressman Kimbo, galing po ako sa Kamara. Hindi ko po kinakailangan si SAS para sabihin na mas matindi ang extraordinary expenses. Kasi sa katunayan po, lahat ng tinatanggap nating pera dyan sa Kamara, wala na pong liquidation. Hindi lang po extraordinary expenses. Magpakatotoo kayo dyan. Nung ako po ay kongresista, 2 taon naman ako nakaupo dyan, wala pong liquidation ang mga budget na natatanggap ng mga kongresista. Pinipirmahan lang natin ng certification. Mas matindi pa po ang proseso at ang patakaran dyan sa Kamara. Naging kongresista. What? Ito hong sinasabi niya, pamula daw noong 17th Congress noong July 25, 2016 to June 4, 2019. Inalis na raw ang liquidation. 2016 to 2019, panahon ho ni Digong yan. Ibig sabihin, ganyan pala sa administrasyon Duterte. Tapos sasabihin, kamay na bakal. Baka kamay na kurakot. Tapos tinitira nyo pa, binabanatan nyo ang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Na kung saan, buti pa nga rito kay Speaker Martin Romualdez. May AKA program. Gobyerno ang nagpupunta sa mamamayang Pilipino. Nagbibigay ng ayuda. Wala naman sinabi na, ginagawa kasi nila ng butas to, sinasabi, hindi importante ang ayuda, importante trabaho. Wala naman sinabi si Speaker Martin na pag nabigyan ka ng ayuda, huwag ka na magtrabaho kung di ka ba naman tanga. Sa totoo lang, pati yung mga nagtatrabaho, especially yung minimum wage, kailangan pa rin ng ayuda niyan. Baka hindi nyo nalalaman. Hindi naman ibig sabihin pagka may trabaho ka, especially minimum wage ka, hindi ka na kinakapos. Kailangan pa rin yan. At wala namang sinasabi kapag nabigyan ka ng ayuda, huwag ka na magtrabaho. Kasi ang ayuda, kumbaga, first aid sa kakapusan, sa kagutuman, sa kakulangan ng budget, first aid yan. Kesa naman ho doon sa perang hinahanap sa DepEd at sa OBP, hindi ho makita-kita. Mas okay na yung AKAP. At least, yung pera, tax ng taong bayan, binabalik din sa taong bayan. Kesa naman yung tax ng taong bayan, dinala sa DepEd, dinala sa OBP, hindi na nakikita kung saan napunta. At yun nga iniimbestigan, saan napunta yung mga yan. Ano pa rin sa 28th Congress, sa panahon ni Digong?
po ako, pinirmahan ko yung mga certification na yan. Nung bago ako, sa totoo lang po, ang dami nag-a-apply, yung mga dating staff na mga nawala ng kongresista. At ang palagi nilang sinasabi, kailangan nyo kami sa liquidation dahil mahirap ang liquidation. Mula po nung 17th Congress, tinanggal na po yung liquidation. Certification na lang. Patay na. Ganyan pala kadumi ang Duterte administration dyan sa Congress. Nung 17th Congress, 17th Congress, wala na raw liquidation. Pag tumanggap daw ng pera, pirma-pirma na lang daw. Sabi ni Harry Roque, ay, buhay na buhay si Harry Roque, oh. Oh, ano pa, Harry Roque? Ibulgar mo pa yung kabulukan ng Duterte admin. Oh, tapos ngayon, bumabanat ka sa Congress. Keso ganyan. Wala na talagang mangyayari dito sa administrasyong ikaw naman pala mismo ang nagbibigay ng patunay na ang Duterte administration, grabe pala ang nangyayari dyan sa pera-pera dyan sa Congress. Tingnan natin. Yan ang extraordinary expenses ninyo. Confidential and extraordinary expenses. Lahat ng natatanggap ng congressman. Magkano yan? Nung panahon ko po, kasama ang sweldo, 700,000 a month. Kasama na lahat yan. Supplies, travel. Pero actually, may mga itemized lang yan. Ang katotohanan, Supplies, travel. 700,000 daw a month? Grabe, Putik. Grabe itong mga ito. Tuloy natin. yan, binibigay ang bumbuo cash. Pipirmahan mo lang ang certification na ginastos mo yan. Wala nang kinakailangan pa. Wala nang liquidation. Wala nang liquidation. Ibig sabihin, wala nang... Ipapakita kung talagang saan napunta yan. Basta bibigay sa yung pera, 700,000, pang-travel lang daw yun. Pang mga supply lang daw yun. Paano pa yung iba? Pirma-pirma na lang daw, wala nang liquidation. Kung saan talaga ginamit. Pag sa pumirma, okay na yan. Bulsa mo na. Kamay na bakal. Tapos sabi pa ni Digong nung namumuno siya. Okay, mangungurakot Not in my term. Nakno po. Wag, sa panahon ko. Yung gagawin niya. Not in my term. Not in my time. Maniwala kayo sa akin. Putik na yan. Ay, nako. Sino ang Senate President doon? Nung 17th Congress. Di ba? Tuloy natin. Nagulat ako kasi nga, nung nandun ako bago, nung mga unang araw ko, awawan namin nagsasabit ng resume, ang palagi nilang sinasabi, sanay kami mag-liquidate. Tinanggal na po lahat yun mula nung 17th Congress. Lahat po ngayon, confidential fund, lahat yan, miscellaneous expenses sa Kamara. Magpakatotoo kayo dyan dahil ako'y galing dyan, pwede ba? Ayan. Hey, Congressman. Yan ang style ni Roque. Nung nandun siya, nung nakakatanggap-tanggap pa siya, hindi niya ini-expose. Kapag wala na siya dyan, sa Congress, nasa ibang dimensyon na siya ng grupo, para makapag-blackmail siya, para may mga hawakan siyang alas, doon niya ibubulgar. Kung totoo talagang tao ka, kung talagang galit ka sa korupsyon, bakit ng panahon na yon hindi mo binubulgar? At inamin mo rito, tanggap ka lang din ng tanggap. Pinipirmahan mo lang, walang liquidation. Bakit ng panahon na yun, tinanggap mo yung ganong sistema kung talagang galit ka sa korupsyon? At nung hindi ka na congressman, nasa ibang fraternity ka na, para may maipang-blackmail ka, para may mapanira ka, dun mo ikakanta. Kasi wala ka na nung mga panahon na yon, ganun. Tapos ikaw magiging malinis. Ikaw ang magiging parang superhero. Pero kung tutusin, kasama ka naman doon sa kinukwento mo. Inaamin mo, tanggap lang kayo ng tanggap. Pirma lang kayo ng pirma, walang liquidation. Yan ba yung sa panahon ni Digong? Yan ba yung Duterte admin legacy? Sasabihin pa ni Digong, not in my term. Huwag niyong subukan.
Sisira buhay niyo. Tapos panay ano kayo, panay pintas kayo sa 19th Congress ngayon. Keso ganito, keso ganyan, bangag admin, bangag na mga ganyan. Yung pala, si Harry Roque na mismo naglaglag kung anong meron sistema ang gobyerno ng Duterte admin. Siya na mismo ang nagpabaksak, nagbuko, nag-expose. At ngayon niya lang, at nung itong time na to, doon niya lang inaamin kasi wala na siya doon, nakatanggap na, tapos na, game on, dead na, kaya niya kinakanta niya na. Ay, talaga naman mga kababayan. Ay, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.